Hello, good morning. Ito na po yung sabi ko na gagawa ang ninang ninyo ng mas pinasimple pa na video para sa mga beginners, para mas mabilis at madali nyong masundan. Yan, kung paano ko ginawa ang pag-start ko ng low carb. Okay? So, ayan po, Okay, syempre kailangan naka-condition tayo, Kailangan mag-decide tayo. Una, ito na, nag-umpisa na tayo. Mabilis lang to, Una, kailangan magde-decide tayo na talagang decided na tayo mag-low carb, Lalo na itong video na to sa mga may sakit, yung meron ng mga health issues, Kaya sabi ko nga, kailangan na nating mag-decide at gawin natin strict at clean ang ating pag-low carb. Po? So, kailangan tayo mag-decide para may goal tayo, di ba? Kasi mahirap yung padapa-dapa tayo, So kailangan i-decide na natin at tamang mindset at syempre kailangan na gawin na natin ito ng tama dahil may goal tayo ng gusto nating gumaling. So yan ang aking ginawa. Okay po. So magkukumit din tayo, And then next, number 2. So ito yung safe list, ang food list ni Dr. Grace. At syempre, doon tayo sa safe list. Okay? Safe list lang tayo. So, aaralan din natin itong caution. Yan ang ginawa ko. Inaral ko rin yan. Caution and danger. Yan. So, pero inaral ko lang para alam ko kung ano yung mga hindi pwede. Okay? And then, dito lang ako nag-stick. Inaral ko yung nasa safe list. Yan ang ginawa ko. Okay? So, mabilis na review sa safe list. Siyempre, pagka kayo nag-PM sa akin, talagang padadala ko kayo din ng copy nito. Okay? So, bilisan na lang natin sa safe list. Ano ba yung nandito? So, syempre, sa mga meat natin, meron man tayong pork, beef, chicken, eggs, turkey, carabao meat. The best, yan, carabao meat. Maganda yan. May goat meat, pasok din. So, ayan yung mga meat natin na available sa palengke, Ang vegetables naman natin, all green leafy vegetables. So, talong, pwede rin, pepino, peppers, asparagus, cauliflower, broccoli, cabbage, pechay, lettuce, malunggay, spinach, kangkong, spring onions, and radishes. Ayan. So, dito naman. So, din na lang muna natin ito. Huwag na nating, guluhin yung isip natin na, pwede ba yung gano'n? Kung ano lang muna yung nandito, okay? For beginners, kung ano lang muna yung nandito, susundin na lang muna natin. Isisimplify nga natin, di ba? And then, oil and fats. Simply, ang aking cooking oil ay Minola coconut oil. Yun lang. Minola lang. Okay? So, sa seafoods naman, ayan, mga seafoods, pwede rin tayo sa seafoods. Tapos, ang fruits naman, ang pwede lang sa atin, avocado at saka yung mga berries. So, yun lang muna. Kung panahon ng avocado, samantalahin natin. Kung mahal naman, huwag muna. Berries naman, pagka mura din, may time na mura din, sige, di ba? Pwede naman. O kung may budget tayo, kung wala naman, pwede rin wala. Okay? Ganun kasimple. Next, nuts and seeds. So dito, huwag po muna. Hindi muna ako siguro more than a year bago ako kumain ng mga ganito. Paunti-unti lang naman yung mga nuts and seeds, pero hanggat maaari, hindi muna. Pwede namang hindi muna. Spices naman, ano yung mga sangkap ko sa pagluluto? Simple lang, yung mga natural spices lang. Luya, bawang, sibuyas, kamatis, sili pang sigang, bell pepper. Yon, so, paminta, salt and pepper. Ano pa ba? Yung mga ganun, basta mga natural spices, calamansi, pwedeng kamyas, lemon, yon. Yun lang, ganun lang kasimple. And then, ang salt natin, simple asin ay Himalayan salt o kaya rock salt. Ayan, yan lang ang gamit ko. Simple asin lang. Wala akong mga ibang pang-alat like toyo, patisa, Hindi po. Talagang asin lang po. So, pure asin lang, okay? Ang dali, diba? Vinegar. Ang gamit ko naman dito sa suka ay yung sukang tuba. Simple sukang tuba. Pero pwede rin ng apple cider vinegar. Meron kaming rasyon nun kaya madali lang para sa amin. Yun ang aming
tuloy-tuloy na ginagamit ang sukang tuba at mapalad kami, meron kaming rasyon. And then flour alternative, yung mga almond flour, cocoa flour, mga low carb goodies, hindi po muna, okay? Sa strict low carb, hindi po muna ha, hanggat may nire-reverse pa tayo ng mga sakit. Yan, lalo na mga diabetes. Naku, Diyos ko, wag po kayo mag-worry, aralin lang po talaga natin ng diabetes. Tulad dito, mga sinisimplify ko na to. Gayahin nyo lang po yung ginawa ko. Gayahin lang po, ha? Madali lang po mag-normal lang sugar. Madali lang po talaga. Wag po kayong mag-worrying masyado. Okay, ano naman yung aking mga drinks? Plain black coffee, pwede rin ang salabat. Yung dikdikin mo lang yung luya, pwede na yon. And lagyan mo ng hot water pag gusto mo. Okay, tapos plain black coffee, walang nakalagay na kahit ano, or brewed coffee. And then electrolytes, at saka tubig. Yan. Yun lang muna sa strict low carb. Doon sa mga beginners ulit na may mga health issues ha. O, yun lang ang aking mga drinks. And then, wala na. Yun lang. Okay, itutupi na natin to. Yan. Pagka mabilis ang aking i-review nyo na lang uli ha, kung gusto ninyo. Or kumuha kayo ng ballpen ng papel para masundan nyo yung aking sharing sa inyo ha. Okay, so next, yung palang ating karne, more or less, in-estimate ko na lang, napakiga ko kay Dr. Grace Rohotan kasi, na more or less mga half kilo ng lean meat plus mga 100 grams lang ng fats. Yon, per day. Per day na yon. Kaya kung halimbawa, 3 meals kayo, 1 to 3 meals a day kayo, tayo, di ba? So basta nandun na, yun ang konsumo natin. Yun ang ating i-hit na protein per day. Yun, ganun lang kadali. Uli, simple lang uli. Okay? So, nung nag-start ako, day 1 ng aking strict low carb. Next, number 3. So, nung nag-start ako, day 1 ng strict low carb ko, sinabayan ko na agad ng nagtimpla ko ng electrolytes. So, andyan na. Isesend ko rin sa inyo yung timplada ng electrolytes. Pero bibilisan ko na lang din. Pwede na maikwento ko ngayon. Pero sa mga mag-PPM, nagsisend din ako nun. So, 1/4 na kutsarita ng asin, 1/4 kutsarita ng baking soda, 1/2 kutsarita ng cream of tartar, at saka 1/8 na kutsarita ng Epsom salt sa 1 liter ng tubig. So, masarap yan na medyo malamig. And then, ako noon ay mga 1 to 2 liters a day. And then, alternate yan, electrolytes, tubig, all day yan. Okay? So, 1 to 2 liters. At kapag meron natira sa akin, tinatapon ko na. Nagtitimpla ako sa umaga. Okay? Tapos yun na yung konsumo sa maghapon, pero with plain tubig pa yun, alternate. Okay? So, check na rin tayo dyan. Number 3. And then, next, talagang pagdating ng 6 p.m. wala na po akong kain na solid. Wala na. So, tubig, kung meron man, lang yun, sip-sip na lang. Dahil hindi ako umiinom ng maraming tubig sa gabi para hindi na iistorbo yung aking tulog. At sa maghapon, na active ako, doon ako umiinom ng tubig at electrolytes. Okay? So, sa gabi, namamahinga din naman ang mga organs natin, kaya ipapahinga din sa tubig yan. Pag nauhaw, sip-sip lang. Okay po. So, 6 p.m., wala nang kain. Okay? Next. Number 5. Ang ginawa ko, kumakain lang ako kapag nagutom na ako. At kung hindi naman ako gutom, hindi po kakain. Okay? Pero, in-enjoy ko yung low carb food ko. Dahil first day pa lang, talaga namang ganado na ako, excited na ako. So, talagang nag-a-unli ako nung una ng protein, okay? Pork pa, beef pa, basta lahat, inanli ko siya. Crispy pata, lechong kawali, bulalo. So, nag-unli ako nung una. Pero after 3 days lang, alam nyo, talagang parang naramdaman ko yung naumay na ako. Ayun na yun, doon ko nasunod yung kakain ka lang pagkagutom. At hindi ako kumakain kapag hindi ako gutom. Yun, ang sarap na. Pag dumating kayo sa point na ganon, na na-reach nyo na yun, nakakain na kayo, pagka nagugutom kayo, success na yun. Okay? Yun ang abangan nyo. Kaya dapat kakain lang kapag gutom. Okay? So, next, yung tulog naman natin. So, kailangan, ang tulog natin, hanggat maaari, 10 p.m. ay tulog na tayo. 10 p.m. Okay?
At ang tulog natin, 7 to 9 hours man lang makatulog tayo sa gabi. Kailangan po natin yon. At ako, masarap akong matulog. Yan, nare-reach ko yan gabi-gabi. At ang sarap. So, nagpapahinga din ang mga organs natin, napapagod din yan. Parang makina din yan eh. Yun ang paliwanag ni Doktora na kailangan ding nagpapahinga. Kaya mga 10 p.m. sana, natutulog na tayo. Tapos, magigising tayo ng 6 a.m. So, parang 8 hours. So, yon mga ganon. Gagawin nating routine yun. Sanayin natin yung katawan natin na ganon, ha? Okay. So, sarap, di ba? So, 10 p.m. Kailangan tulog na. Next, vitamin D. Okay? Magpapaaraw tayo. Ang sarap ng pakiramdam. At yan ang isa sa pinakapaborito ko sa umagang ginagawa. Yan talaga, magpaaraw kayo yung likod. Ang sarap. Tapos, inhale, exhale sa arawan. Yun. So, mga 7 to 8, yan ang kasarapan. Oo. Sarap, mga 30 minutes. Kung ginanahan ka, di gawin mong 1 hour since malamig pa naman yon 7 to 8. Yan ang pinakamasarap. Vitamin D at yan, grabe yan. Sabi nga ni Sir Marco Reyes, grabe. Yan ay anti-cancer. Okay? Ang sarap talaga. At yan, pampasarap pa ng tulog, ang vitamin D. Yung natural na vitamin D. Yung araw, sikat ng araw sa umaga. Okay? Next. After a month, mag-exercise na po tayo. Okay? Mag-start na tayo. So, umpisa na. Konting cardio, konting lifting. So, yun na yun, ha? Mag-uumpisa na tayo. Isang buwan. Pero, yung first month, hindi muna. Kasi nag-a-adjust pa yung katawan natin sa low carb. So, from high carb to low carb. So, kailangan, chill lang muna tayo ng 1 month. And then after nun, yun na yun, mag-ano na tayo, unti-unti na tayo. So, exercise naman is adjust naman yan. Start tayo sa 2 pounds per kamay, 2 pounds, tapos meron dyan 3 pounds, 4 pounds, 5 pounds. Meron na kayo dyan, naka-stack na gano'n. Or kahit bottled water, pwede na. Yun, start doon. And then, zumba, cardio. Kung wala naman kayong machine, okay na yun. Zumba, magpatugtog lang kayo dyan. O yun, pwede na yun sa simula. Yun, okay? Ay, naku, ang dali-dali nga lang, sabi ko sa inyo, sarap di ba? And then, isa pa, itong stress. Matinding kalaban natin yan, ha? O, stress, kailangan i-manage natin kasi ang stress, hindi naman natin yan maiiwasan talaga. No, normal yan sa tao. Normal yan. Hindi pwedeng wala tayong ganyan. Pero alalahanin natin, lahat naman ng problema may solusyon, ha? So, i-manage lang natin at siyempre, ang ating prayer. Okay? So, lahat naman na yan ay posibleng-posible, no? Nagkumaling tayo dahil sa ating mga panalangin. Di ba? So, sasamahan tayo ni Lord sa ating journey, yung ating mga kapabayaan, yung ating mga kapabayaan, kaabusuhan sa katawan natin na hindi natin namamalayan at hindi sinasadya, yun. Kaya tayo nagkakasakit. Pero eto na, salamat sa Diyos, sa strict and clean low carb, sa blessing na to, sa good news ni Lord na ito, so eto na. So, ulit, ako po ay dating naka-insulin, kasi grabe po ang mga nag-PPM, at masayang-masaya po ako sa inyong mga messages. Sige lang po, tuloy-tuloy lang, kaya ako bumuuna ng mabilis. Tingnan nyo, ha? Ala pa tong 15 minutes ang panonoorin nyo, ha? So, ito lang, basta ilista nyo, sundin nyo, ha? Please, okay? Pang-initial for beginners, itong ginawa ko. Mabilisan lang, pero naman siya, precise, okay? So, ayun, umasa, magdasal, at siyempre magtiwala tayo sa Diyos at magtiwala tayo sa pinadala niya na blessings na ito ng strict and clean low carb, lalo na sa mga may diabetes. At nanggaling na po ako dyan, so ito na ang ninang anitings nyo ngayon. Okay po, so huwag malungkot, huwag ma-stress, huwag ma-depress, huwag po mag-worry, huwag mag-alala, dahil ito na po ang sagot sa ating mga dasal. Okay? Ang strict and clean low carb. Maraming salamat po. At dito lang po ang inyong ninang anitings. Okay? PM lang parate. Okay? God bless. Update. God bless. Bye!